Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Unang Samuel, Kabanata 25, Talata 1 hanggang 11. Sina David, Nabal at Abigail. Lumipas ang panahon at namatay si Samuel. Nagtipon ang buong Israel at ipinagluksa ang pagkamatay niya. Inilibing siya sa kanyang tirahan sa Rama. Pagkatapos nito, lumipat si David sa disyerto ng Maon. Doon sa Maon, may isang tao na napakayaman at may lupain sa Carmel. Mayroon siyang 1,000 kambing at 3,000 tupa na kanyang pinapagupitan sa Carmel. Ang pangalan ng taong ito ay Nabal at mula siya sa angkan ng Caleb. Ang asawa naman niya ay si Abigail. Matalino at maganda si Abigail, pero si Nabal ay masungit at magasmang ang pag-uugali. Habang nasa ilang si David, nabalitaan niya na pinag-uusapan na ni Nabal ang kanyang mga tupa. Kaya nagpadala siya ng 10 tao sa Carmel na dala ang mensaheng ito para kay Nabal. Biyayaan ka sana ng mahabang buhay. Maging masagana sana ang buo mong sambahayan at ang lahat ng pag-aari mo. Nabalitaan ko na nagpapagupit ka ng iyong mga tupa nang nakasama namin ang mga pastol mo sa Carmel. Hindi namin sila sinaktan at walang anumang nawala sa kanila. Tanungin mo sila at sasabihin nila ang totoo. Ngayon, nakikiusap ako na pakitaan mo ng kabutihan ang mga tauhan ko. Dahil pista ngayon. Ituring mo akong anak at ang mga alipin ko bilang iyong alipin. Pakibigay sa amin ang anumang gusto mong ibigay. Pagdating ng mga tauhan ni David kay Nabal, ipinabalot nila ang mensahe ni David at naghintay. Tinanggihan ni Nabal si David. Sino ba ang David na ito na anak ni Jesse? Sa panahon ngayon, maraming alipin ang tumatakas sa kanilang mga amo. Bakit ko naman ibibigay sa iyo ang tinapay, tubig at karneng para sa mga manggugupit ng mga tupa ko? Gayong hindi ko nga alam kung saang lupalop kayo nang galing. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ni Samuel, Kabanata 25, versikulo 12 hanggang 22. Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing, lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, humanda kayo. Humanda naman ang 400 sa kanyang tauhan at sumama sa kanya. Naiiwan ang 200 upang magbantay sa kanilang ari-arian. Sinabi ng isang pastol kay Abigail, si David po ay nagpasugo sa inyong asawa at magalang na nakipag-usap, ngunit sila ay kinagalitan niya. Mababait ang mga taong iyon. Tinulungan nila kami at wala silang kinuhang anuman sa amin sa buong panahon ng aming pagsasama. Binabantayan po nila kami araw-gabi sa aming pagpapastol. Pag-aralan po ninyo kung ano ang mabuting gawin ngayon. Pagkat ang nangyari ay tiyak na magbubunga ng masama sa aming Panginoon at sa buong sambahayan. Hindi naman namin masabi sa kanya ito pagkat matigas ang ulo niya. Tiyak na hindi niya kami makikinggan. Dali-daling naganda si Abigail ng 200 tinapay. Pinuno niya ang 2 sisidlan ng alak. Nagpapatay ng 5 tupa. Nagpakuha na 5 takal ng sinangag na trigo, 100 buwig ng pasas, at 200 tinapay na ipos. Lahat ng ito'y ikinarga niya sa ilang baso. Pagkatapos, sinabi niya sa ilan niyang tauhan, mauna kayo sa akin at susunod ako. Ang binalak niyang ito hindi niya ipinaalam kay Nabal na kanyang asawa. Samantalang, palusong si Abigail sa isang puno. Dumarating naman si David mula sa kabila. Sa galit ni David kay Nabal, ay nasabi niya,
Sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ng Nabal na iyon. Tinulungan natin siya at walang nabawas sa kanyang kawan. Ngunit ito pa ang iginanti sa atin. Parusahan ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 25, versikulo 22 hanggang 33, at ang sabi, parusahan sana ako ng Diyos ng napakatindi kapag may itinira pa akong buhay na lalaki sa sambahayan niya pagdating ng umaga. Nang makita ni Abigail si David, dali-dali siya bumaba sa kanyang asno at lumuhod sa harapan ni David bilang paggalang. Sinabi niya, pakiusap po, pakinggan niyo ako. Inaako ko na po ang pagkakamali ng aking asawa. Huwag niyo na pong pag-aksaya ng panahon si Nabal. Napakasama niyang tao na babagay lang sa kanya ang pangalan niyang Nabal, na ang ibig sabihin ay hangal. Ipagpaumanin niyo po pero hindi ko nakita ang mga mensaherong pinapunta niyo kay Nabal. Ngayon po, niloob ng Panginoon na hindi matuloy ang paghihiganti at pagpatay ninyo para hindi madungisan ang inyong mga kamay. Sa kapangyarihan ng buhay na Panginoon at ng buhay nyo, naway matulad kay Nabal ang kahihinatnan ng inyong mga kaaway at ng lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo. Kaya kung maaari, tanggapin ninyo ang mga regalong ito na dinala ko para sa inyo at sa inyong mga tauhan. Patawarin niyo po sana ako kung mayroon man akong mga pagkukulang. Nakakatiyak ako na gagawin kayong hari ng Panginoon at magpapatuloy ang paghahari ninyo sa lahat ng inyong salinlahi. Dahil nakikipaglaban kayo para sa Kanya. Wala sanang makakapanig na kasamaan sa inyo habang kayo'y nabubuhay. Kahit may humahabol sa inyo para patayin kayo, iingatan kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Ililigtas kayo ng Kanyang mga kamay tulad ng pag-iingat ng isang tao sa isang mamahaling bagay. Pero ang inyong mga kaaway ay iahagis na panang batong ibinala sa tirador. Kapag natupad na ang lahat ng kabutihang ipinangako sa inyo ng Panginoon at maging hari na kayo ng Israel, hindi kayo usigin ng inyong konsensya dahil hindi kayo naghiganti at pumatay ng walang sapat na dahilan. At kapag pinagtagumpayan na kayo ng Panginoon, nakikiusap ako na huwag niyo po akong kalimutan na inyong lingkod. Sinabi ni David kay Abigail, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpadala sa iyo ngayong araw na ito para makipagkita sa akin. Salamat sa Diyos sa mabuti mong pagpapasya dahil dito iniwas mo ako sa paghihiganti at pagpatay. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 25 verse 34 to 44. Sapagkat tunay buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na siyang pumigil sa akin. Sa pagkasakit sa iyo, kung di ka nagmadali ay pumaritong sumalubong sa akin, tunay na walang malalabi kay Nabal sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki. Sa gayoy tinanggap ni David sa kanyang kamay ang dinala niya sa kanya at sinabi niya sa kanya, umahon kang payapa na umuwi sa iyong bahay. Tingnan mo, aking tininig ang iyong tinig at aking tinanggap ang iyong pagkatao. At naparoon si Abigail kay Nabal at narito siya gumawa ng isang kasayahan sa kanyang bahay na gaya ng pagsasaya ng isang hari at ang puso ni Nabal ay nagalak sa kanyang loob sapagkat siya'y lubhang nalango kaya't siya hindi nagsaysay sa kanya ng anuman munti o malaki hanggang sa pagbubukang liwayway. At nangyari sa kinaumagahan ng ang alak ay mapawi kay Nabal na isinaysay ng asawa niya sa kanya mga bagay na ito at nagkasakit siya sa puso at siya naging parang isang bato. At nangyari pagkaraan ng mga 10 araw at sinaktan ng Panginoon si Nabal na anupat siya'y namatay. At na mabalitaan ni David na si Nabal ay namatay ay kanyang sinabi, purihin nawa ang Panginoon na siyang nagsanggalang ng aking kadustaan mula sa kamay ni Nabal at pinigil ang kanyang lingkod sa kasamaan at ang masamang gawa ni Nabal ay binalik ng Panginoon sa kanyang sariling ulo at nagsugo si David upang salitain kay Abigail na kunin siya na maging asawa niya. At nang dumating ang mga lingkod ni David kay Abigail sa Carmelo,
ay kanilang sinalita sa kanila na sinasabi, "Sinugo kami ni David sa iyo upang kunin ka na maging asawa niya." At siya'y bumangon at napatira pa sa lupa at nagsabi, "Narito ang iyong lingkod ay isang aba upang maghugas ng mga paa ng mga lingkod ng aking Panginoon." At nagmadali si Abigail at bumangon at sumakay sa isang asno na kasama ng 5 dalaga niya na sinumunod sa kanya at siya'y sumunod sa mga sugo ni David at naging kanyang asawa. Kinuha naman ni David si Ahinoam na taga Jezreel at sila'y kapwa naging asawa niya. Ngayon binigay ni Saul si Michal na kanyang anak na asawa ni David kay Palti na anak ni Lais na taga Galim. This is the word of God. Amen.